Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ni Josue ang pagdating ng mga Israelita sa lupang pangako. Hindi po nabanggit dito, pero yung kanyang paalala ay magsisilbing tanda sa mga Israelita, sa mga Hudyo ng tipan na ginawa ng tao at ng Diyos. Pinapatalikod ni Josue ang mga Israelita sa Diyos-Diyos ang kanilang sinasamba. At narinig niyo po kung paano sila nanindigan na ang Diyos lamang ang kanilang Panginoon. Ang Diyos lamang ang kanilang susundin. Ang Diyos lamang ang nag-iisa nilang Panginoon. Kaya nga, bilang pasasalamat nitong piniling bayan, ito yung kanilang tugon sa kabutihang ginawa sa kanila ng Diyos pagdating doon sa lupang pangako. Pagkatapos po ng mahabang panahon nitong mga nakaraang araw, narinig natin ang kabuuan po, ang katapusan nito ay ang pagdating ng piniling bayan sa lupang pangako at sa uli ang pagkamatay ni Josue. Pero alam natin kung ano yung nangyari pagkatapos mangyari ang mga bagay na ito at bago sila dumating sa lupang pangako. Iilang beses bago sila dumating sa lupang pangako na hindi sila naging tapat sa ating Panginoon. Naalala niyo po nung umakyat si Moises sa bundok upang kausapin ng Diyos at ibinigay sa kanya yung tipan, yung banal na tipan. Anong ginawa ng mga Israelita habang si Moises ay naroon sa bundok? Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. At sa maraming pagkakataon kapag sila ay halimbawa nung nasa ilang, nung wala silang mainom, anong ginawa nila? Nagsalita sila ng masama laban kay Moises. Nagreklamo sila patungkol sa kanilang kinakain na mas masarap pa daw yung kinakain nila sa Ehipto. Hindi sila nagiging tapat doon sa tipan. At alam natin, kahit na nanindigan sila ngayon sa ating unang pagbasa, pagkatapos nito, alam natin, maraming beses na hindi magiging tapat yung piniling bayan ng Diyos. At ano yung consequence ng hindi pagiging tapat? Paglayo o paglayo sa Diyos. Ang pagtalikod sa Diyos ay paglayo sa mga biyaya sa Kanya. Kaya nga magandang paalala ito, mga minamahal kong kapatid sa atin. Kapag tayo'y sumusunod sa tipan, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, nagpapakabuti tayo sa kabila ng ating paghihirap, hindi tayo maliligaw nino man. Kapag pinili naman natin yung kabaliktaran nito, halimbawa sinunod natin ang ating mga sariling gusto, o kaya naman sinunod natin yung mga pangangailangan na dinidikta ng ating katawan, ibig sabihin tayo'y malalayo sa Diyos. Sapagkat yung mga bagay na ito, mga minamahal kong kapatid,
Halimbawa, yung paggawa ng hindi maganda at mabuti, yung patuloy na pagpili na hindi manindigan sa katotohanan at patuloy na pagiging makasarili, katulad nung nangyari sa mga Israelita, ito'y nagdudulot sa atin ng pagiging alipin ng mga bagay na ito. Ang problema, mga minamahal kong kapatid, itong mga bagay na ito na hinahayaan nating magpaalipin sa atin, hindi lamang ito nag-aalipin sa atin ng ating mga pisikal na katawan, kung hindi ng ating higit sa lahat ng ating kalooban. Kaya nga po kung mapapansin nyo, yung mga kasalanang paborito ninyong gawin, o kaya yung mga kasalanang ayaw ninyong talikuran, ito yung mga kasalanan na mahirap tanggalin sa atin sapagkat may kapit ito sa ating pagkatao. At meron itong kapit sa atin sapagkat hindi lamang nito sinira yung ating relasyon sa Diyos, sigit sa lahat, pero ito ay patuloy na nag-iimpluwensya ng ating puso't kalooban. Kaya nga napakahirap, bagamat sumusunod tayo sa ating Panginoong Diyos, itong kasalanang ito'y nagpapatuloy na magpalayo sa atin sa Kanya. O kaya naman kahit nagsusumikap tayong magpakabuti, ito'y may hawak sa atin. Kaya nga, magandang paalala ito, mga minamahal kong kapatid. We have to be sensitive on these things. Bakit? Maaring yung ating mga ginagawa unconsciously, hindi natin alam, naglalayo pala sa atin paunti-unti sa Diyos. Yung kasalanan naman po, hindi yan biglaan na kapag ginawa mo ngayon, ibig sabihin, ito ay makapaglalayo na agad sa Diyos. Of course, sakramento, of course, dahil sa paggawa ng kasalanan, talagang malalayo tayo sa grasya ng Diyos, pero ito'y, ang patuloy na paggawa nito'y nagpapahina ng ating kaloob hanggang eventually, hindi na tayo maniniwala. Hanggang eventually, ang aasahan na lang natin yung sarili nating pamamaraan. Bakit? Sapagkat matatagalan na tayo doon sa ating panalangin. O kaya naman, hindi na tayo maniniwalang tayo tinutulungan ng Diyos. Ano po yung attitude natin dapat sa mga bagay na ito? Narinig po natin sa mabuting balita. Kailangan nating magpakababa tulad ng isang bata. Marami tayong pwedeng gawing solusyon sa mga problema natin suliranin. Marami tayong may isip na paraan upang malagpasan ng mga bagay na ito, pero marami sa mga bagay na iyan hindi makadiyos. Ano yung tawag sa atin? Tulad ng isang bata, tayo ay maging tulad ng isang bata. Hindi po maging isip bata. Magkaiba po yung isip bata na ang laki-laki mo na parang wala kang pinagkatandaan. Kung hindi, ang ibig sabihin po ng ating Panginoon, maging tulad ng isang bata. Mapagkumbaba, mapagpatawad, maunawain. Meron na po ba kayong nakita na batang-bata na nung nag-away sila ng kalaro nila, hindi na niya pinansin habang buhay? Hindi. Pag nag-away yung mga bata, kung walang impluwensya ng magulang, mamaya-maya makikita mo ulit naglalaro na yan. Bakit? Anong pinapahalagahan ng bata? Hindi hindi niya inaalala yung sakit. Kung hindi ang pinapahalagahan niya, yung relasyon niya dun sa kalaro niya. Yung relasyon niya sa kaibigan niya. Kung ganito po tayo mag-isip at kumilos, kapag ganito po tayo gumagawa at sinusunod ang kalooban ng Diyos, siguro po marami sa ating mga pag-aaway, hindi pagkakaunawaan, mga bagay na hindi naman ganun kalaki kung tutuusin, ay hindi na natin iisipin at magiging problema. Bakit? Sapagkat inuna nating umibig, nauna tayong magpakumbaba, inisip natin yung mas mahalaga. At ano iyon? Yung relasyon sa bawat isa. Yung mabuting relasyon sa Diyos, yung mabuting relasyon sa ating kapwa. At kapag ganito po yung ating iniisip, yung kasalanan, yung mga bagay na maaring magsakin palayo sa Diyos, hindi tayo kayang hawakan. Bakit? Sapagkat tayo'y
tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo makapagkumbaba at tayo tumatanggap ng ating pagkakamali. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ito po yung ating ipasalamat sa ating Panginoon. Nawa po sa grasya ng banal na misang ito, ating matanggap ang isang kalooban na tulad ng isang bata, mapagkumbaba, mapagmahal at mapagpatawad. Amen.